hello. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood itong video ito, saan man kayong dako. Kayo muli, naririto naman sa aking programa ang Tandaan Mo Ito. Tandaan natin ito. Brad, ano na naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Ang darating sa katapusan. Ano yon? Ang darating sa katapusan. Bakit? Kasi totoo naman may mga dumarating tuwing katapusan. Katapusan ng buwan, katapusan ng taon, di ba? Kung ano pa mga katapusan. Bakit naman yan ang ating tatandaan? Sapagkat may malaki pong kaugnayan sa atin pong pagbasa sa Ebanghelyo sa susunod pong linggo sa November 12, 2023. Pero bago natin tunghayan ang atin pong pagninilayan, bigyan muna natin ng pagkakataon na mapasalamatan at ma-acknowledge ang mga kapatid nating wala pong sawang sumusuporta sa Jerry Eloma Channel. Shoutout po sa ating mga kapatid kay Doc Bac, ayan, kay Jing Ramos, kay Ronald Pagalyaman, Nympha Ay, Julie Taylor, Rafi Reyes, first time po niya. Salamat po sa iyo sa iyong pagdating. Kay Hennifer Generoso, kay Eduardino Marasigan, kay Telia Cabello, kay Victorio Ondibilla, salamat sa iyo. Kay Alberto Nava, Reynaldo Paharda, at kay Brother Peter Blag, salamat sa iyo kapatid, muli kang namasyal. Kay Rosalyn Mansano, Marchita Lastra, Norberto Macaraig, Elijah Herrera, first time po niya, salamat sa iyong pagdating. Kay Minda Aguilar, salamat. Kay Ricardo Bernardo Duson, marami pong salamat. Kay Julie Aberion, marami pong salamat. Ayan. Kay Josefina Fajardo, salamat po. Kay Siren Ibon, salamat sa iyong pagbalik. Kay Saint Spot Jude ng Japan, salamat sa iyo kapatid. Kay Joby Abobo, ayan, first time po niya sa atin pong channel, welcome po. Kay Nelson Domingo, kay Elenita Abansina, kay Jesus Mingen, salamat po sa iyo kapatid. At kay Brother Ronald Bagcal, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. At kung ibig din po ninyo na mapasama sa mga shoutout ng gospel recording, wag lang po kayo magatubili na mag-comment. At akin naman pong nasusundan at nakikita ang inyo pong mga comment sa comment section. Maraming salamat at tayo po ay magpapatuloy na ano po yung ating pag-uusapan sa Ebanghelyo, sa reflection sa atin pong pagninilay, ang darating sa katapusan. Simulan na nga po natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 25, mga talata 1 hanggang 13. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito, may 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan, ang 5 sa kanila ay hangal, at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino naman ay nagbaon ng langis bukod pa sa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit nang hating gabi na ay may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya." Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa ay pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo." Tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga, "Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami," pakiusap nila.
Ngunit tumugon siya, "Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala." Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, "Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Ano po ang atin pong tatandaan sa atin pong pagninilay? Ang darating sa katapusan. Bakit naman ito ang title natin, Brad? Kakaiba yata ito. Sapagkat may kaugnayan naman ito sa ating pagbasa. Ang atin pong binasa ay isa pa uling mga pamamaraan ng pagtuturo ng ating Panginoon, patalingahaga. Ayan, simulan natin. Ano ba ang talinghaga? Sabi natin ng mga nakakaraan sa ating pong mga video, ang talinghaga ay maikling salaysay, maikling kwento, pwedeng totoong nangyari, pwedeng kathang isip lamang ng nagsasalita, ngunit mayroon pong maka-espiritual na katotohanan o makalangit na katotohanan. Pwedeng magamit sa spiritual at pwede ding magamit sa moral. So, ito po'y isang talinghaga. Sa atin pong talinghaga, ang tinutukoy sa atin pong talinghaga ay ang kaharian ng langit. Ito yung pinaka-main subject sa atin pong pagbasa at ito'y itinutulad sa pagdating ng lalaking ikakasal. At ito ay inihalimbawa sa isang magaganap na kasalan. So, ang kaharian ng langit ay inihahalin tulad sa isang kasalan. At ang lalaki na tinutukoy sa atin pong gospel, sa atin pong pagbasa, ay hindi mapapasubalian ni naman na ang tinutukoy na lalaki dito ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya yung tinutukoy niya sa kanyang talinghaga. So, yung kasalan ay wakas ng panahon, isang malaking kagalakan, isang malaking party, wedding party yan. So, ang babae na tinutukoy na papakasalan ng lalaki ay wala pong binabanggit. Walang pangalan. Pero sa Biblia, sa Bagong Tipan, ito po ay tumutukoy sa kanya pong iglesia na sinasabi naman na pagdating ng panahon, sabi ng John 14, kapag naihanda niya ng lahat doon sa kanyang bahay ng kanyang ama, ay babalik siya upang sunduin ang kanyang pakakasalang bride. At walang ibang tinutukoy dito na kanyang pakakasalan ay ang kanyang simbahan, ang kanyang iglesia. So ang 10 berhen naman, yung 10 virgin dito, yung 10 dalaga, ay tumutukoy yung kalahati sa mga liderato, sa mga namamahala ng templo. Ito yung Pharisees, scribe, mga saserdote, mga teachers of the law, mga naglilingkod. At yung 10 dalaga naman ay maaaring tumutukoy yung 5 sa kanyang mga alagad sapagkat pare-pareho silang mayroong dalang ilawan. So, yun namang ilawan ay tumutukoy sa liwanag na magbibigay liwanag sa daraanan ng mga taong magpaparada, pagsalubong at pagdating, paghahatid ng lalaking ikakasal doon sa bahay ng kanyang pakakasalan. So ito yung pinakaliwanag. So tumutukoy ito sa lalakaran ng mga kasama doon sa magpaparada. So ang langis ay maaaring tumutukoy din sa espiritu, tumutukoy sa Bagong Tipan, yung New Covenant na tinatawag. At ito ay tumutukoy din sa pananampalataya doon sa saving grace, saving faith ng mga alagad, ng mga naniwala at tumanggap sa ating Panginoon. Sa ating pong pagninilay, makikita natin yung kabuuan ng ating pong talinghaga. Simulan na po natin ang ating pong pag-uusap. Ano ang ating pamagat? Ang darating sa katapusan. Simulan natin, una, na gusto nating puntusan, kasalan. Ito po yung mga wakas ng panahon. Ang talinghaga po ay pinapatungkol ito ni Jesus sa mga wakas ng panahon. Pero itong mga wakas ng panahon, ang pagkakahulugan din ito ay kasalan. Hindi lang po ito katatakutan. Kasi yung pag pinag-uusapan ang wakas ng panahon, parang nakakatakot, di ba? Katapusan ng panahon ang pinag-uusapan dito, parang nakakatakot na hindi naman.
Nakakatakot sa mga taong hindi nila alam kung sila ba'y bahagi ng alin, noong malaking kagalakan, nung malaking kasalan, nung malaking pag-union, iisang dibdib ng lalaki at ng babae, si Jesus ang lalaki at ang bride naman ay ang kanyang simbahan. Kaya kung hindi po tayo kasama doon, yun ang nakakatakot. Pero hindi naman sa mga taong mananampalataya, sa mga taong nagtitiwala at naglingkod sa ating Panginoon. So, sabi ng verse 1, ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. So may malaking kasalan. May malaki pong piging. Yung mga nakakaraang gospel, ng Sunday gospel, hindi ba't yung hari ay nagpahanda ng isang malaking piging sapagkat ang kanyang anak ay ipapakasal. Kaya nga ipinaghanda yung malaking piging na yun Nagpasugo na nga ng mga magiging bisita doon sa piging na yun Subalit yung mga unang pinagsabihan ay hindi naman talaga pumunta. Imbes na tumanggi lang, sinaktan pa nila yung mga sinugo ng hari. Kaya ang sabi ng Biblia, sila'y pinuksa. At ito po ay pagpapahiwatig na ng Panginoon sa kanyang mga kababayan, sa kanyang mga katunggali na tinatawag na siya itinuturing na kalaban sa mga Pariseo at Iskriba, na kapag hindi siya tinanggap ng kanyang bayan, itinakwil at sinaktan at ipinapatay pa, mayroon pong darating na pagpuksa, may pagpaparusa. At ito po'y naganap ng kapanahunan ng ating Panginoong Hesus after nang ang Panginoong Hesus ay mamatay at ipapatay ng mga Hudyo. Pagkalipas lamang ng mga ilang mga panahon, year 70 AD, hindi ba't ipinawasak ng Diyos ang kanilang bansa? Diba? Pati yung templo pinawasak So yun na yung propesya ng ating Panginoon na ito yung kasasapitan ninyo. Babala sa kanila yung talinghagang yun Ngayon sa atin pong pagbasa, mayroon po itong kaugnayan. Ito po ay isa na namang babala sa maaaring magaganap at mangyayari, hindi man ngayon, subalit sa mga wakas ng panahon na tinutukoy ng atin pong pagbasa. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. So yun yung una, kasalan. Puntahan po natin ang verse 2. Ang 5 sa kanila ay hangal, ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino naman ay nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. So yung 10 dalaga na banggit na po natin kanina, ito po ay tumutukoy doon sa mga may dalang ilaw. Yung 5 hangal ay tumutukoy sa mga Pharisees, Sadducees, teachers of the law, na mayroon din silang dalang ilawan. At alam naman natin na sinasabi ng lumang tipan na ang ilawan ay ang kanyang mga salita, ang kanyang mga kautusan. At mismo sinasabi sa bagong tipan na si Jesus yung liwanag ng buhay. Siya yung liwanag na tumatanglaw. Siya yung araw, di ba? Siya yung maningning na liwanag. Kaya nga sabi niya sa kanyang mga alagad minsan ako ang ilaw ng sanlibutan. Sinabihan niya rin ng kanyang mga alagad, kayo ay dapat maging ilaw at asin ng sanlibutan. So, ang sino mang taong tumanggap kay Jesus, nagtataglay ng kanyang mga salita, ay nagiging liwanag. Kaya lang, meron pong 2 classification, pagkakaiba yung 5 at yung 5 hangal, yung 5 ay matalino. Sabi sa ating binasa, ang 5 sa kanila ay hangal, ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit nagbaon ng langis. Ang matatalino naman ay nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan, na antala ang pagdating ng lalaki ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Yun pong ilawan na tinutukoy dito, kapag kayo po nanood ng mga lumang pelikula, mga sulo po ito sa ating pong bansang Pilipinas. Ang ginagamit ng ating mga ninuno nung mga panahon ay yung kawayan, di ba, sulo. Tapos mayroon lang tarantela doon sa dulo, sa unahan, tapos mayroong mitya, tapos mayroong gaas or langis doon sa loob mismo ng pinakasulo.
Dito sa atin pong binabasa ay meron po ako napakinggan na hindi lang ito kagaya nung ginagagamit sa atin na mayroon pong mitya. Maaaring ito daw yung dulo ay nilagyan lamang ng tela o ng damit at kapag aandap-andap na ay inilulubog doon sa langis para magliwanag uli. So hindi siya minimitsahan kundi inilulubog lang. So anyway, ano man yung ilawan na kanilang dala-dala dito, hindi po ito lampara na maliit lang sapagkat kung ito'y maliit na lampara, kunti lang ang maliliwanagan. Kung mahangin pa, madaling mamatay. So, ang tinutukoy na ilawan dito ay yung malaki, yung pong sulo para maliliwanagan yung daanan at kung mayroon mang hangin, hindi agad mamamatay. So, ano ang kanilang ipinagkaiba? Yung 5, hangal. Yung 5 ay matalino. Bakit naging hangal yung 5? Sapagkat hindi nila in-expect yung aberya na pwedeng mangyari. At yun na nga yung aberya na antala yung pagdating ng lalaking ikakasal. Samantalang yung 5, hindi lang ilawan ang kanilang dala, kundi mayroon pa silang reserbang langis. Sapagkat pinaghandaan nila yung pwedeng maging aberya o pagkaantala ng pagdating ng lalaking ikakasal. At yun na nga yung nangyari sa ating pagbasa. Ang tinutukoy pa doon sa 5 hangal, ito yung mga taong hindi nila pinaghandaan yung pagdating ng lalaki ikakasal. Sabi natin kanina, ang talinghagay isang maikling salaysay na naglalarawan ng makalangit o maka-espiritual na katotohanan. Alam natin na ang bayang Israel, yung mga nagmumuno, yung mga matatanda ng bayan, yung mga teachers of the law, mga Pharisees and scribe, hindi sila ready, hindi sila nakapaghanda, nakapag-prepare ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't nireject di ba? Kaya nga tinanggihan nila. Subalit, yung 5 matalino sa atin pong pagbasa, sinasabi na yung mga ordinaryong tao na tumanggap kay Jesus, pinakinggan si Jesus, pinaniwalaan si Jesus, kinilala si Jesus kung sino sa kanilang buhay, walang iba kundi itong ating mga alagad. At tayo yung extension ng pagiging alagad. Tayo nga yung bunga ng kanilang paglilingkod So itong mga alagad na ito, nagkaroon sila ng tinatawag na pagtanggap, pagkilala sa Panginoon. Ito yung langis na kanilang baon-baon, tinanggap nila. So, pansin din natin sa ating kapanahunan, meron din po talagang dalawang mga naglilingkod sa ubasan, sa simbahan, sa fellowship, o saan mang larangan ng kapulungan. Meron pong 5 hangal at meron pong 5 matalino. Hindi na natin i-elaborate yan, pero makikita po rin natin. Makikita natin sa ating pagbasa, napakasimple. Kaya sila naging hangal sapagkat hindi nila inabangan, hindi nila napaghandaan yung aberya ng hindi pagdating agad ng lalaki kakasal. Pero yung 5 matalino, kaya sila naging matalino, prepared sila na kung maaberya at maantala man ang pagdating, maubos man yung langis na hawak sa kanilang sulo sa isang ilawan, meron silang pangkarga, pangdagdag para hindi sila tuluyang mawalan ng ilaw at liwanag. So, hindi maiiwasan, may mga aberya sa ating buhay. Ang tanong, meron ba tayong mga ekstrang langis? Ano ba yung mga ekstrang langis na yun para patuloy na mag-alab, magsindi yung ilaw na nasa atin? Para patuloy na magliwanag yung liwanag na nasa atin na hindi aandap-andap, na hindi mamamatay at tuluyang mawawala yung ilaw, yung liwanag na dapat ay nagliliwanag sa atin. So, ikatlo na gusto nating puntusan, ano po yung ating pinag-uusapan? Ang darating sa katapusan. Ang darating sa katapusan ay yung wakas ng panahon na parang nakakatakot na hindi naman sapagkat mayroon pong magaganap na isang malaking piging, isang malaking kasalan, ang pagkakaroon ng union ng lalaki at ng babae at walang ibang tinutukoy na lalaki ay ang ating Panginoong Hesukristo at ang bride naman ay ang simbahan o ang kanyang iglesia. Sundan natin, ang unang pinuntusan natin, kasalan. Pangalawa ay ang 10 dalaga. Tatandaan po natin na itong 10 dalaga na ito ay bahagi ito ng simbahan. Bahagi ito ng kanyang iglesia. Na nandoon pa rin mismo sa pag-aantay at pag-aabang. Ang problema lang, ang ipinagkaiba nila, nung dumating yung lalaki ikakasal, wala na silang liwanag, wala na silang ilaw para makasama dun sa parada, dun sa seremonya ng kasalan. Kaya sila'y bumili, naghanap.
Kaya lang, habang sila'y bumibili, dumating yung lalaki ikakasal, nakaalis na. Yung lalaki ikakasal at yung ikakasal, pati may mga tangan ng ilawan. Kaya nang sila'y humabol, hindi na sila napagbuksan, di ba? Sabi ng verse 6, ito na ikatlo, mga kapatid. Ngunit ng hating gabi na ay may sumigaw, narito na ang lalaki ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Humihingi sila eh. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Sabi naman sa verse 9, baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa ay pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo, tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaki ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan. At isinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, pakiusap nila. Ngunit, tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Ito po yung ikatlo, pagdating. Yun pong tinatawag na pagdating sa atin pong pag-uusap. Ito po ay bantog na bantog at kilalang kilala sa lahat ng mga Christian denomination, mga religious denomination. Yung tinatawag na second coming. Ito po yung pagdating. Ang tawag po nila ay second coming. Sa mga Katolikong katulad natin, ang tawag natin dyan ay final coming. At ito yung hinihintay at inaasahan ng lahat ng bawat Kristiyano sa bawat sulok ng mundo, yung kanyang pagdating. Kaya nga po ito yung ating pagbasa sapagkat nalalapit na po ang Kapaskuhan bilang pagkilala sa pagdating ng ating Panginoon ng kanyang unang pagdating sa mundo. Na siya'y nagkatawang tao, naging sanggol, naging bata hanggang sa nangaral sa bayang Israel. At umakyat sa langit nang siya'y muling mabuhay. At hinihintay ng lahat ng Kristiyano at mananampalataya ang kanyang pagbabalik, ang kanyang pagdating. At sinasabi ng Biblia, ang kanyang pagbabalik ay susunduin niya, kakaunin niya ang kanyang simbahan, ang kanyang iglesia, ang lahat ng mga mananampalataya na sumunod sa kanya, na naglingkod sa kanya. Ngunit, hindi lahat ng mananampalataya ay sinasabing makakasama, kagaya sa atin pong pagbasa. Doon sa 10 dalaga, meron pong 5 napagsarhan. At yung 5 lang ang nakasama sa loob ng kasalan. So, ibig sabihin, hindi po lahat ng Kristiyano na nasa community, na nasa relihiyon, na nasa mga samahan, nasa mga fellowship, nasa mga assembly, ay magbe-benefit doon sa piging, doon sa kasalan. Sapagkat yung 5 ay tumutulad lamang sa mga taong 100% na sumunod sa Panginoon, na nakikinabang ng mga biyaya sa community, sa fellowship, sa church, pero makikinabang pa uli sa kabilang banda, sa kabilang buhay. Yung pong 5 hangal ay kumakatawan din sa mga nasa church, nasa mga fellowship, nasa mga gawain na pinapakinabangan yung lahat ng nasa community, nakikinabang sa lahat ng nasa church, pinapakinabangan lahat ng nasa gawain. Nag-i-enjoy sila pero sa kabilang banda hanggang doon lang yung enjoyment nila sapagkat hindi sila makakasama doon sa kabuuan, doon sa kaganapan, doon sa tinatawag na fullness of joy, sapagkat ang katulad nila'y hangal. Kaya dito sa ating pagbasa, mayroon pong tinatawag na pagdating, at ang darating ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang tawag natin ay final coming. At sinasabi po ng Biblia na ang kanyang pagbabalik ay makikita ng lahat ng mata ng tao. Kung sa panahon natin mangyayari yung kanyang pagbabalik, hindi na imposible ngayon sapagkat yung nagaganap na isang malaking okasyon sa ibang bansa, pwedeng mapanood sa ibang bansa kahit magkaiba ang oras. Kung gabi doon, araw dito sa atin, mapapanood mo yung kaganapan na nagaganap sa ibang bansa. Bakit? Modern na yung ating teknolohiya ngayon eh. May mga cellphone na tayo.
malakas ang internet, may mga television network, may mga satellite network. Kaya pag mayroong nag-live sa cellphone, sa YouTube, sa Facebook, mapapanood kahit saang dako ng mundo yung kaganapan. Kaya nga, kung ang ating Panginoong Yesus ay darating sa panahon natin ngayon, mapapanood ng lahat ng mata ng tao, mapapanood ng lahat ng mga bansa. Saan ba magaganap yung kanyang pagdating? Nililiwanag naman ng Biblia. Kung saan siya umakyat, doon din siya darating, doon siya bababa. Saan ba nangyari yun? Di sa bayang Israel. Ang kanyang pagdating ay magaganap sa bayang Israel. Paano natin mapapanood? Di yung mga naroon sa Israel, kapag nagbukas ng cellphone, dito sa Pilipinas, mapapanood dati, diyan na pala si Lord, dumating na. Pero ang tanong, talaga bang mapapanood natin? Talaga bang mapapanood mo? Talaga bang makikita mo ang kanyang pagdating sa iyong television, sa iyong cellphone, sa iyong laptop, sa iyong tablet? Sabi ng Biblia, kapag dumating na ang Panginoon, siya'y bababa sa mga alapaap. Ang lahat ng mga namatay sa kanya na kinain o nasa ilalim ng lupa, nasa ilalim ng dagat, ay iluluwa at bibigyan ng katawang panglangit at sasalubong sa mga alapaap. Yun namang mga buhay na katulad natin, sa isang kisap mata, sa isang iglap, itong ating katawang panglupa ay papalitan ng katawang panglangit at sasalubong sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ang tanong, yung mga binuhay na galing sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng lupa, yung mga na-cremate na naging abo, ikaw na buhay, tayong buhay, kapag sasalubong na sa ating Panginoon sa mga alapaap, may dala ka pa bang cellphone? May dala pa ba tayong cellphone? Wala na tayong dalang cellphone. So anong ibig sabihin? Hindi mo mapapanood at hindi mo makikita ang pagdating ng ating Panginoon. Kundi mararanasan mo ng harapan, makikita mo ng harapan ang ating Panginoon sapagkat tayo sasalubong sa kanyang pagdating. See? Yun po yung sinasabi ng Biblia. Ang pagdating, darating ang lalaki ikakasal, tayo na bahagi ng simbahan, tayo ang kanyang iglesia, tayo ang kanyang susunduin, at saan tayo dadalhin? Isasama sa bahay ng kanyang ama. Yun yung tinatawag na honeymoon with the Lord, diba? Sabi ng John 14 nang siya'y magpaalam sa kanyang mga alagad, ako'y pupunta na sa aking ama. At pagdating ko sa bahay ng aking ama, ipaghahanda ko kayo ng matitirahan. At kapag kayo na ipaghanda ko na, ako'y babalik upang kayo sunduin at dalhin kayo sa bahay ng aking ama. So, saan niya dadalhin ang kanyang simbahan? Saan niya dadalhin ang kanyang iglesia? Saan niya dadalhin ang kanyang mga tagasunod at ang mga mananampalataya? Sa bahay ng kanyang ama. Sa buhay na walang hanggan, kasama ang ating Diyos. So, mayroon pong malaking kaganapan sa pagbabalik ng ating Panginoon. Mayroon pong pagpaparusa at mayroon pong pagpapala. Sabi po ng verse 11, pagkatapos dumating naman ng iba pang dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. O diba, tinanggi na ng ating Panginoon. Kasi hindi sila napasama doon sa delegation. Hindi sila napasama na may dala-dala ng mga ilaw at liwanag. Kaya sila'y pinagsarahan. Tinanggihan pa. Sabi ng verse 13, pagkatapos ito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam ang araw o ang oras man. Kaya ito po yung pinakamahalaga sa atin pong pagninilay ngayon. Ang tanong, ako ba ay makakasama o mapagsasarahan? Sapagkat ang magiging kaganapan sa pagdating ng Panginoon ay mayroong judgment. Mayroon pong pagpaparusa, mayroon pong pagpapala. So yung 5, lumalarawan sa mga taong tinanggihan ng ating Panginoon na hindi nakapasok doon sa kasalan, doon sa piging, doon sa buhay na walang hanggan. Yung 5 matatalino ay kumakatawan doon sa mga taong naging tagasunod, naniwala, tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya aakyat sa mga alapaap yung lahat ng kanyang mga pinilit hinirang. Yung mga kambing na tinuturing, yung mga masuwayin, yung mga hindi sumusunod, yung mga hindi tumanggap sa Panginoon, sila'y maiiwan at hihiwalay. So, ang mga alagad lamang ang siyang nagbigay ng paghahanda at pagtanggap at pagkilala sa ating Panginoon. Kaya nga ang hamon sa atin ngayon tayo mang lahat ay binigyan din ng ilaw.
tayo mang lahat ay binigyan din ng liwanag. May mga panahon at pagkakataon na umaandap-andap ito, ngunit mayroong tumutulong sa atin para magningning, mag-alab at magliwanag uli. Nabanggit natin kanina na kapag pinag-uusapan ng langis ay tumutulong ito sa Espiritu Santo. At totoo naman, ang Espiritu Santo ang siyang tumutulong sa atin para magpatuloy sa ating buhay paglilingkod. Kapag nangihina at nawawalan tayo ng pag-asa, siyang umaaliw, siya ang nagpapalakas sa atin, siya ang nagpapasigla sa atin. At kapag may mga struggle tayo, may mga persecution tayo, siya yung nagtatanggol sa atin, siya yung nagtuturo sa atin ng mga dapat natin gawin, di ba? Kaya pag-alabin pa natin, tanggapin natin. At hindi lang yon, ang pinakamahalaga, huwag mawawala ang ating pag-asa sa ating Panginoon. Marami mang struggle, pagsubok sa buhay na ito, ang mahalaga, ang tingnan natin, yung makasama tayo doon sa susunduin, kakaunin ng ating Panginoon. Magandang araw po sa inyo pong lahat. Ito po yung ating pinag-usapan. Ano yung ating pinag-usapan? Ang darating sa katapusan. Unang pinupuntusan natin ay yung kasalan. Ayan. May malaking piging. Mayroong isang malaking reunion. Yan. Pag iisang dibdib ng lalaking ikakasal at ng babae ikakasal at walang iba na tinutukoy na ang lalaki ay ang Panginoong Hesus, ang babae ay ang kanyang iglesia, ang kanyang simbahan na binubuo ng mga mananampalataya. Ikalawa, yung 10 dalaga ay kumakatawan at naglalarawan sa mga uri ng mga tagasunod ng ating Panginoon. Yung kalahati ay hindi prepared. Kapag may pagsubok, problema, suliranin, tuluyan nang nawala. Hindi sila nagpe-prepare, hindi sila naghahanda sa mga darating na aberya ng buhay. Pero yung 5, kumakatawan sa mga taong kahit anong daanang pagsubok, problema sa buhay, hindi bumibitaw, nagpapatuloy pa rin at naghahanda at naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. At ikatlo ay yung pagdating. Ayan. Sabi ng ating pong binasa sa huling talata, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw o ang oras man. So wala makakapagsabi kung kailan darating ang ating Panginoon. Ang mahalaga, pinaghahanda at pinagbabantay tayo sa mga posibilidad ng mga palatandaan ng nalalapit na mga wakas ng panahon. Maraming salamat at kung kayo po ay napagpala ng video pong ito, ng atin pong pagninilay na ito, huwag nyo naman pong kakalimutan na mag-like, ayan, mag-subscribe na din kayo, and share nyo na din ang video ito. Malay nyo, kapag yung binahagi na ninyo ay napagpala, siyempre, pagpapalain din po kayo. At huwag nyo rin kakalimutan kalimbangin yung bell. Ang piliin nyo po yung all para anytime na meron po akong bagong upload, mano-notify po kayo. Ang akin lamang pong palaging masasabi, hayaan po natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye, and I love you with the love of the Lord. I've got some burst banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye. One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send